Panoorin nyo ito mga kamata, grabe ang galing dahil ganito lang pala kadali gumawa ng papaya whitening soap. At napakabula pa. At ang mga kakailanganin nga lang ay glycerin soap or clear soap. Katulad nga lang niyang nakikita nyo, kailangan din ng hinog na papaya, gatas at Myra E. Kaya naman, let's go! At eto nga mga kamata, nung napanood ko nga to sa aking Miss Vlogger, ay gusto ko na nga din siyang masubukan. Kaya agad na nga ako nag-prepare ng mga kakailanganin para sa homemade papaya whitening soap na gagawin natin. Hindi ko napapatagalin at uumpisahan ko na nga. Ito nga daw glycerin soap or clear soap yung pinaka magiging soap base natin para makagawa tayo ng homemade na sabon. At 1 kilo nga pala yung glycerin soap na nabili ko. Pero kalahati nga lang yung gagamitin ko dahil nakadepende nga yan sa dami ng sangkap na gagamitin natin. At kung wala pa nga kayong idea kung saan nga yan mabibili, ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section kung saan ko siya in-order. Ito nga, hinati-hati ko nga lang siya ng pakudrado dahil tutunawin nga natin yung sabon na yan. At para mas mabilis nga siyang matunaw ay niliitan ko pa nga yung paghiwa ko. At pag nahiwa na nga natin siya lahat, ay set aside nga muna natin. At tatanggalan na nga natin ng laman itong papayang hinog. Sobrang perfect nga nitong papayang nabili ko dahil sobrang hinog na nga. Kaya naman hindi na nga ako nahirapan pa na durugin siya. Pero mas okay nga kung may blender kayo ay i-blender nyo na nga lang para masiguradong walang buo-buo na maiiwan. At nadurog ko na nga tong papaya kaya naman tutunawin ko na nga tong glycerin soap dito sa may kawali. Kailangan daw ay mahina nga lang daw ang apoy. At once nga na nakasalang na siya ay totoo nga na sobrang bilis niya nga lang talaga matunaw. At habang tinutunaw nga natin yung sabon na yan ay wag nga natin titigilang haluin para mas mabilis nga siyang matunaw. At tignan nyo naman wala pa nga yung 5 minutes na sinalang ko ay tunaw na agad. At kapag nakita na nga natin na tunaw na nga yung glycerin soap ay ilagay naman natin yung papaya. At the same time syempre halu-haluin lang natin para kung may buo-buo pa nga sa papaya ay matutunaw siya. At nung medyo kumukulo na nga siya ay nilagay ko na nga tong gatas. At ito nga pong ginagawa ko ay hindi ko nga po siya sariling recipe at napanood ko nga lang din siya. At gusto ko nga lang din talaga siyang subukan dahil feeling ko nga ay makakatipid nga ako dito kung gagawa ko ng sarili kong sabon. At pagkatapos ko na nga malagay lahat ng gatas ay agad ko na nga rin pinataktong Myra E. At alam nga natin itong ang Myra E ay vitamin E na nakaka-glow din sa ating katawan. Bali 4 na piraso nga palang Myra E yung nilagay ko dahil half kilo nga tong gagawin nating sabon. At hinalo-halo ko nga siya ng mabuti para mag-mix-mix nga lahat ng mga sangkap na nilagay natin. At pag sobrang kumukulo na nga siya, ipatayin na nga natin yung apoy. Nung medyo lumamig-lamig nga, itinanggal ko nga yung mga ibang bula para pag sinalin nga natin sa lagayan ay hindi nga siya masama. Dahil yun nga din yung sinabi sa napanood ko. At eto na nga, it's time na nga para isalin na nga natin siya dito sa may lalagyan. Bali dito ko na nga lang siya sa transparent Tupperware nilagay dahil mas madali nga daw matanggal kapag dito nilagay. At isa pa nga, pang personal use lang naman namin yan, kaya naman carry na yan. Pero kung balak nyo nga mag-business ng ganito, syempre dapat may molder kayong lagayan. Pero alam nyo ba, pwede nyo nga rin gawing business to kung mape-perfect nyo nga lang yung paggawa. Eto nga, sa super excited ko nga na tumigas yan at ayan nga, napapasayaw pa nga ang ate nyo. Sobrang saya ko nga din dahil alam nyo ba na first time ko nga lang makakagawa ng ganito. At dahil nga hindi na ako makapaghintay na tumigas siya, ay nilagay ko nga siya dito sa rep at tignan nyo naman, effective nga at tumigas nga agad. Pero titigas din naman yan kahit hindi mo ilagay sa rep, sadyang mainipin lang talaga ako. Nung pagtanggal ko nga dito sa may lagayan ay napawaw na nga lang talaga ako dahil hindi ko nga akalain na nakagawa ko ng sarili kong sabon. Para na nga talaga siyang kojic soap dahil tignan nyo naman ang ganda ng kinalabasan na kulay. Hindi ko naman pinupuri yung sarili ko pero pupuriin ko na nga din dahil isang achievement nga para sa akin to. Char. At eto nga, hiniwa-hiwa ko nga lang siya ng maliliit na kwadrado dahil panggamit lang namin araw-araw. Ganito naman nga kasi ako kapag bumibili ako ng kojic para mas matipid ngang gamitin ay hiwain mo nga lang na maliliit. O diba, isang Tupperware pa nga lang yan pero ang dami na. Eto na nga, ipiplex ko na nga sa inyo yung aking DIY homemade papaya whitening soap na ginawa ko. Diba ang bongga, nakagawa nga ako ng sarili kong sabon? Kaya naman mga kamata, itry nyo na din to. Let's go! Ngayon naman mga kamata, itatry na nga natin itong ginawa nating papaya whitening soap kung gaano nga ba kabula. Ayan, super ganda. And nasatisfied talaga ako sa paggawa ko. Ayan, try na natin kung magula nga ba. Ayan, sa akin lang siya. Oh, grabe. Ayun, makikita niyo, sobrang bula. Galing, sobrang bula. Tapos ang lambot niya sa kamay. Ayan, so yun, hindi nga lang siya ganun kaamoy. Try natin sa face natin. Ayan guys, try natin sa aking mukha. Ilams lang ako yun. Ayan, baby. Okay mo. Ayan, try natin. Grabe, ang lambot niya sa mukha. Ang ganda. Grabe, ang ganda. Ayan, grabe, ang ganda guys, ang lambot niya.
Feel ko masisulit mo. Share ko na nga rin pala sa inyo mga kamata kung saan nga ba ako kumukuha ng mga pinambabayad ko sa mga parcel ko. Dito lang naman sa 77 Pub. Pero disclaimer lang mga kamata, isa lamang itong libangan at bawal sa mga bata. Dito nga ay sobrang dami mo ngang larong pagpipilian, pero isa nga sa pinaka nilalaro ko eto ngang Super Mines. Dahil bukod nga sa madali nga siyang laruin, dito nga talaga ako madalas manalo. Ang gagawin nyo nga lang sa laro na to ay pipili kayo kung ilang mines ba ang gusto nyo. As maraming mines, mas malaki nga ang panalo. Kung makikita nyo nga dyan, ay tumaya nga lang ako ng 50 pesos. At pipindutin mo nga lang yung mga box na yan at iiwasan mo nga lang yung mga dapat iwasan. Mas malaki nga ang chance mo dito manalo dahil mas marami nga ang gold coins. At yung 50 pesos ko nga ay naging 105.50 na. At okay na nga para sa akin yung panalo na yun, kaya naman kinash out ko na. At isa pa nga sa mga technique ay tandaan nyo kung saan nga nakalagay yung mine. Para sa susunod na bet nyo ay yun nga yung pipindutin nyo. O diba, isa nga yan sa pinaka-technique na ginagawa ko. Panalo na naman, kaya naman cash out ulit. Sobrang dali lang talaga mag-cash in, cash out dito. Pero paalala pa din na isa lamang itong laro, minsan talo, minsan panalo. Kaya naman pwedeng-pwede ka dito kung naghahanap ka nga ng iyong paglilibangan. Yun lang yung link nasa comment section.